catch up. Pinas, narito ng tamang balita sa oras na ito. Nanawagan ang Commission on Human Rights sa mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor na tiyakin ang kapakanan ng mga may kapansanan, mga bata at senior citizens na naapektuhan ng malakas na lindol sa lalawigan ng Cebu. Kaugnay nito, nagbigay naman ang komisyon ng suporta sa relief at rehabilitation efforts para tugunan ang pangangailangan ng mga vulnerableng grupo. Iginiit naman ng komisyon na sa ilalim ng United Nations Guiding Principles on Internal Displacement na lahat ng taong inilikas dahil sa sakuna ay may karapatan sa proteksyon at tulong mula sa gobyerno. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po si Terence Mulabe, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Mula sa himpilang may todo lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Narito ang tuloy-tuloy na balitaan at serbisyo publiko mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi tuwing Sabado. Ang programang mula sa kapulisan para sa mamamayan. Ang Pulis at your service. Gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-4 sa buwan ng Oktubre, taong kasalukuyan. Sa ngalan pa rin po ng pamunuan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, binabati po natin ang Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. Nais din po nating batiin ang Direktor ng Directorate for Police Community Relations, Police Major General Roderick Augustus B. Alba at ang aming Direktor ng Police Community Affairs and Development Group, Police Brigadier General Marvin Joe Saro at ang Command Group. Good evening po sa inyo mga sirs. Kami po ang inyong makakasama ngayong gabi. Ako po si Police Lieutenant Colonel Brenda O. Garcia, Officer in Charge ng Information Communication and Development Division ng Police Community Affairs and Development Group. At ako naman po si Police Captain Sherry Vicente at ito po ang bagong edisyon ng programang mula sa kapulisan para sa mamamayan. Ito ang Police at Your Service. Police at your service. Police at your service. Magsama-sama tayo muli sa isang oras na talakayan, balitaan at serbisyo publiko. Mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito pa rin sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tayo din po ay napapanood sa official Facebook page at YouTube account ng DWIZ. Gayon din po sa official Facebook page ng Philippine National Police. Kasama din natin ang ating mga kaagapay sa technical and production staff ng himpilang DWIZ na sina Jem Barbon, Aldrin Cruz, Gil John Reyes, Terence Mulave at Ara Dayos. Para naman sa komento o serbisyo na maaari naming maibigay, tumawag lamang sa aming hotline sa 8470-175055 o sa 7746-1090 o tumawag at mag-text sa 0908-136-6060.
At maaari nyo rin kaming masubaybayan via streaming ng DWIZ. I-type nyo lamang ang www.dwiz882.com. At mamaya makakasama natin live dito sa studio ang ating guest na mula sa Marikina City Police Station. Ating pag-uusapan at aalamin ang kanilang mandato at mga accomplishment. Antabayanan po natin sila mamaya. Samantala, dako muna tayo sa mga balita. Pinangunahan ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. ang isang press briefing sa Campo Crame upang magbigay ng pinakabagong update kaugnay sa kalagayan ng Central Visayas matapos ang magnitude 6.9 na lindol na tumama noong Martes ng gabi. Kasama si PNP spokesperson at Chief Public Information Office, Police Brigadier General Randolph Tituanyo at ang mga opisyal mula sa Directorate for Police Community Relations na pinangunahan ni Police Brigadier General Antonio Maraliag Jr. at Police Colonel Esmeraldo P. Osia Jr. Binahagi rin nila ang mga isinagawang operasyon sa mga apektadong lugar tulad ng search and rescue, damage assessment, road clearing at pagbibigay seguridad sa mga kritikal na struktura. Iprinisinta rin ni Police Colonel Ramon Pranada, Chief ng PNP Command Center, ang pinagsama-samang datos kaugnay sa deployment ng mga tauhan at iba pang mahahalagang update mula sa mga field units. Tinutukan din ng Command Center ang real-time monitoring upang masigurong mabilis ang tugon ng pulisya sa anumang sitwasyon. Tiniyak ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Nartates ang patuloy na presensya at suporta ng kapulisan sa mga komunidad sa Central Visayas. Bukod sa pagpapanatili ng kaayusan, nakatuon din ang PNP sa pagbibigay ng agarang tulong, proteksyon at malasakit sa mga lugar na matinding naapektuhan ng sakuna. Samantala sa patuloy na pagpapaigting ng kontrakriminalidad ng PNP Bicol, matagumpay na naaresto ang 101 most wanted person sa isinagawang malawakang isang linggong mga kasurog cops. Nakatutok dyan si Police Patrolwoman Vanessa Sol. Nasa kabuuang 101 wanted person ang naaresto sa isang linggong operasyon na isinagawa ng Police Regional Office 5 sa pamumuno ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Regional Director ng Bicol Region. Isa ang naitala sa regional level, 13 sa provincial level, 6 sa city level, 18 sa municipal level, at 63 na classified as other wanted persons. Ang mga inarestong individual ay nahaharap sa malawak na hanay ng mga kaso, kabilang ang pagpatay, panggagahasa, paglabag sa iligal na droga, at iba pang malubhang krimen. Ang mga operasyon ay naging posible hindi lamang sa pamamagitan ng pagsisikap ng pulisya, kundi sa pamamagitan din ng matibay na pakikipagtulungan sa pagitan ng mga alagad ng batas at ng publiko. Tiniyak ng Police Regional Office 5 sa mga Bicolano na pananatilihin nito ang mga operasyon nito laban sa mga wanted na kriminal at lalo pang paigtingin ang mga proactive na hakbang upang palakasin ang kaligtasan ng publiko at palakasin ang tiwala sa pagpapatupad ng batas. Ako po si Patrolwoman Vanessa Sol, nagbabalita para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Police at your service. Police at your service. Maraming salamat Patrolwoman Vanessa Sol ng RP Kadu 5. Dahil sa maling ideolohiya at sa kagustuhan ng malagay sa tahimik ang kanyang buhay, nagpasya ng magbalik loob ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa pamahalaan ng Eastern Samar. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Maria Elena Singian. Tuluyan ng winakasan ang pakikibaka at kustang nagbalik loob sa pamahalaan ng isang miyembro ng Underground Mass Organization sa Barangay Garden, Arteche, Eastern Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na pakikipagnegosasyon ng mga tauhan ng 8th of 1st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 kasamang Provincial Intelligence Team Northern Samar, Regional Intelligence Unit 8,
1st Eastern Samar Provincial Mobile Force Company at Northern Samar Provincial Intelligence Unit. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik-loob ng agarang tulong pinansyal at food packs mula sa mga kapulisan. Ang nasabing surrendery ay nasa kustudiya ng 8th of First Maneuver Company RMFB-8 para sa kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ang pagbabalik-loob ng dating membro ng UGMO ay patunay ng matagumpay na pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan laban sa insurhensya at terorismo na nagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran tungo sa pagkamit ng isang bagong Pilipinas. Ako po si Patrolwoman Maria Elena Singian para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Police at your service. Police at your service. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Samantala, matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang number 1 most wanted person ng Manila Police District sa San Andres, Catanduanes. Police Corporal Angelito Ricampo sa balita. Matagumpay na naaresto ang number 1 district most wanted person ng Manila Police District nang pinagsanib ng mga operatiba ng Regional Intelligence Unit 5 Albay, katuwang ang San Andres Municipal Police Station at Pandacan Police Station PS10 MPD sa Barangay San Roque, San Andres, Catanduanes. Kinilala ang suspect na isang 69 anyos na lalaki, may asawa, isang truck driver at kasalukuyang nakatira sa Barangay Katagbakan, San Andres, Catanduanes. Naaresto ang suspect bandang alas 12:30 ng tanghali sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng RTC National Capital Judicial Region Branch 124 Caloocan City para sa kasong statutory rape na walang inirekomendang piyansa. Sa kasalukuyan nasa kustudiya ng San Andres MPS ang suspect para sa kakulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ayon sa Catanduanes PNP, ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa mga taong may pananagutan sa batas upang matiyak na ang hustisya ay may pagkakaloob sa mga biktima nito. Ako po si Police Corporal Angelito Ricampo para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Police at your service. Police at your service. Maraming salamat, Corporal Torrefranco. At sa huling balita, dahil sa walang humpay na operasyon ng pambansang pulisya kontra iligal na droga, nakadiskubre ang Kalinga PNP ng mahigit kalahating bilyong pisong fully grown marijuana sa Kalinga. Isinagawa ito ng Kalinga PNP sa Budbod Property Layan, Kalinga. Ibabalita yan ni Police Master Sergeant J. Ford Junicio. Dahil sa walang humpay na kumpanya kontra iligal na droga, nadiskubre ng Kalinga PNP ang 600,000 halaga ng fully grown marijuana plants sa Barangay Budbod Property Layan, Kalinga. Ito lamang ika-13 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang matagumpay na operasyon ay dahil sa pinagsanib na pwersa sa pangunguna ng Tinlayan Municipal Police Station, katuwang ang 1st and 2nd Kalinga Provincial Mobile Force Company, Provincial Drug Enforcement Unit ng Kalinga Police Provincial Office, Regional Mobile Force Battalion 15 at Philippine Drug Enforcement Kalinga Provincial Unit. Nagresulta ang operasyon sa pagkadiskubre ng isang plantasyon ng marijuana plants na may lawak na humigit kumulang 300 square meters at may kabuuang tanim na 3,000 fully grown marijuana plants na nagkakahalaga ng 600,000 pesos. Bagamat walang nahuling cultivator, lahat ng nadiskubring marijuana ay binunot at sinunog sa mismong lugar at ang sapat na sample ay dinala sa Kalinga Regional Forensic Unit para sa qualitative test. Ang matagumpay na operasyon ay bilang pagsuporta sa isinusulong ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na whole of the nation approach para maging illegal drug-free ang ating bansa. Para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, ako po si Police Master Sergeant J. Ford Junicio. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Police at your service. Police at your service. Maraming salamat, Police Corporal Junicio. Maraming salamat sa mga PNP correspondent na mula sa ating mga Regional Police Community Affairs and Development Units. At magbabalik po muna ang ating programa, makaraan ang ilang paalaala. Police at your service. Police at your service.
Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita! Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang mas maganda pa sa good news. DWIZ, the better news. Patuloy na binabago ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang buhay ng milyon-milyong Pilipino. Simula ng ipatupad ito, mahigit 4.4 milyong pamilya na ang natulungan sa edukasyon, kalusugan at pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, noong 2024 lamang ay mahigit 100 billion pesos ang nailaan sa cash grants para sa mga benepisyaryo. Dahil dito, marami sa mga kabataan sa programang ito ay patuloy na pumapasok sa eskwela at bumaba rin ang malnutrisyon sa mga batang edad 5 pababa. Sa kabila ng hamon ng kahirapan, ang 4Ps ay patuloy na nagbibigay ng oportunidad upang magkaroon ng mas maliwanag na kinabukasan ang bawat pamilyang Pilipino. At yan ang balitang mas maganda pa sa good news, the better news. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. at your service. Police at your service.
DWIZ. At ang oras po natin sa buong Kapuluan ay ganap ng 8:21 po ng gabi. So, Cherry. So ipakilala mo, Cherry, ang ating yes po. Sa ating pong pagbabalik, kakasama po natin ang ating guest mula po sa Marikina Police Station. Walang iba po kundi si Police Captain Julius Christie. Siya po ang Chief Station Police Community Section po ng Marikina Police Station. Sir, magandang gabi po. Welcome po sa ating programang Police at Your Service. Sir, maaari muna po kayong bumate sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Yes po ma'am, magandang gabi po at ay sa mapagpalang gabi po sa inyo ma'am. At gayon din po ma'am sa lahat po ng tagapakinig ng ating programang Police at Your Service ma'am. Yes. So, bago po tayo magsimula, sir, kumusta po ang ating mga kasamahan sa Marikina City Police Station? Sa ngayon po ma'am, maayos po ang ating mga kapulisan sa lungsod po ng Marikina at patuloy po ang paghahatid po natin ng serbisyong tapat at maasahan sa ating mga kababayan sa ating lungsod. So, okay? Opo, napakaganda po na mataas po ang moral po ng ating mga pulis sa Marikina. Sir, bago po tayo magpatuloy, nais lang po naming maitanong kung ano po ang pangunahing mandato po ng Marikina Police Station. Yes po ma'am, ang pangunahing mandato po ng ating Marikina City Police ay makapaghatid po ng serbisyong maasahan at masigurado po yung kaligtasan po ng ating mga kababayan sa Marikina at maprotektahan po yung kanilang mga karapatan alinsunod po sa batas na ating pong ipinapatupad, ma'am. So, okay. Napakaganda naman po ng inyong ng mandato at dahil diyan, ma'am, pwede natin din silang matanong po dahil po maganda po ang ating pagkakalatag sa ating mandato. Ano po yung mga accomplishments po naman po natin sa Marikina nitong mga nakaraang buwan? Ma'am, pagdating po sa aming operational accomplishment, ibibida ko na po yung aming notable at significant accomplishment for the month of September po, ma'am, no? Kasi nasa umpisa pa lang po tayo ngayon ng October, no? October. So, pagdating po, ma'am, sa aming top 10 most wanted person for the month of September, ay 7 po dito ay amin pong naaresto, no? Kabilang po, 3 po dito ay kabilang po sa district at regional level po natin, no? So, pinapakita po natin dito na ganun po tayo ka-eager para po mahuli at maaresto po natin yung mga akusado na nagtatago po sa batas. Dahil sabi nga po natin, ito lamang po yung hustisya na may ibibigay natin sa kanilang mga naging biktima, no? Yes, kaya talaga pong tinrabaho po ito ng ating mga kapulisan. And then pagdating naman po, ma'am, sa aming operation accomplishment, pagdating po sa anti-illegal drugs, ay nagsagawa po ang aming kapulisan, ang aming mga operatiba, nakapagsagawa po tayo ng 15 operation nito pong buwan ng Setyembre na nagresulta po sa pagkaka-aresto po natin sa 25 personalidad. Ang dami. At pagkaka-recover po natin ng humigit kumulang na 103.8 grams ng shabu at 27.3 grams po ng marijuana na mayroon pong tinatayang aabot na standard price value na 712,595, no? At iyayabang ko na din po, ma'am, na ang Marikina City Police Station po ay nag-number 5 po sa NCRPO sa third quarter po pagdating po sa anti-illegal drug operation. At nag-number 1 naman po ang Eastern Police District. Oh, napakagandang accomplishment ng Congratulations Marikina City po. Police Station. Congratulations sa Marikina City Police Station. So, ano-ano naman po ang pangunahing programa at inisyatibo ng inyong istasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa inyong nasasakupan sa Marikina? Yes po, ma'am. Isa po sa programa na inilunsad po ng aming istasyon ay yung tinatawag po namin ngayon na parang surprise or unnoticed na anti-criminality operation. Ito po ay ginagawa namin sa bawat barangay, no? So meron po kaming 16 na barangay. Nag-i-schedule po kami dyan per barangay ng aming anti-criminality operation na kung saan po malaking puwersa po ng ating kapulisan yung inilalagay po natin doon para magsagawa. Sabay-sabay po natin ginagawa yung ating mga enhanced managing police operation gaya po halimbawa ng Oplan Sita, Gadugad Bulabog, Oplan Bakal,
at yung mahigpit po nating pagpapatupad ng ating lokal na ordinansa, no? Sabay-sabay po natin yung ginagawa. Layon po natin dito na maipakita po natin yung kaseryosohan po ng ating kapulisan para makita nila kung gaano po kahalaga yung pagkakaroon ng disiplinadong komunidad. No? At bukod po dyan, ma'am, bilang pagpapalakas po sa ating police visibility, no? Muli po namin ibinalik yung amin pong mga police fixed visibility posts. Bali, meron po kaming 17 na fixed visibility posts na nilagay sa aming mga area of convergence. Ito po ay ginawa po natin para po mabigyan po natin ng kapanatagan yung ating mga kababayan na mga nasa lansangan. No? Dahil syempre, ito po isang crime deterrence natin. Pag nakita po ng ating mga kababayan na may pulis po dito, hindi po sila nangangamba na maglakad kahit po di sa oras ng gabi. Siyempre, pag nakakakita naman talaga ang ating komunidad ng mga PNP personnel na kumbaga parang naglalakad-lakad or nakaposte sa mga, lalo dito sa mga, yung sinasabi mo kanina na places of convergence. So, yung mga, naman natin, mga kababayan is, nagkakaroon sila ng kapanatagan. Pag may mga nakikitang mga police officer sa lansangan. Yes po. Parang yan po ba yung nasa programa ng ating acting chief po na ito ang serbisyong mabilis dahil po in every diversion may mga police po tayo. Mabilis po na serbisyo, tapat po at nararamdaman kasi po direct po tayo sa community po. Tama po, ma'am. Opo. Dahil ang ganda po kasi ng mga naging feedback Kung maalala nyo po, parang tinanggal po natin yung pansamantala. So meron po kami mga nakausap na mga sa community natin, yung mga elders natin, mga bakit daw nawala, ganito ganyan. Dahil pag daw nandun yung police, minsan daw inaalalayan pa silang tumawid pag meron sa mga post. So maganda po yung feedback. Kaya po naisip po talaga din natin na talaga kailangan po na maibalik natin para po sa ating mga kababayan sa lansangan. Salamat. Maraming salamat. Marikina City Police Station sa ganyang operational natin kasi kasama yan sa operations natin So ano naman po ang mga kasalukuyang programang isinasagawa na inyong istasyon upang mapalapit ang kapulisan sa ating mamamayan? Other than that, yung sinabi mo kanina. Opo. Dahil di ba tayo po, ma'am, pare-pares po tayo nasa community affairs, di ba? Development section. So, most common na ginagawa po natin is yung community engagement, di po ba? Bukod po dun sa mga lagi nating ginagawa na nagdi-distribute po tayo ng mga food packs, nagdi-feed tayo ng feeding program, livelihood program, di po ba? Meron po kami isang programa na isinagawa na inisyatibo po ng aming Chief of Police, no? Ito po yung tinawag namin ng ugnayan ng pulis at barangay. Although meron na tayo dati nito, pero ang ginawa po namin dito is talagang binababaan po namin yung lahat ng barangay. So, nag-letter po kami sa kanila, nag-request po kami na magkakanta kami ng ganito. So, sila po magbibigay ng available time sa amin. Dahil sila po ang mag-ano ng mga participants natin. At ang magiging participants po natin dito is yung empleyado po ng barangay, yung kanila pong mga youth sector, senior citizen, homeowners association, at yung kanila pong mga force multiplier. So, magkakandak po tayo dito ng lectures, ipinapaabot po natin sa kanila yung ating mga programa, and even yung mga accomplishment natin within their barangay, ibinibida po natin sa kanila. Kasi gusto nga po natin silang makuha yung suporta po nila sa ating kapulisan. Oo, kasi kailangan nating maiano sa mga constituents natin na ang pag-ano sa krimen, pagsugpo sa krimen is napakalaking, dapat meron silang, kumbaga, meron silang parte. May pakialam po. May pakialam dapat sila. Hindi natin ma-achieve ang kapayapaan kung walang parte ang ating komunidad. Tama po, ma'am. At saka isa pa po, ma'am, na ang gusto po natin dito is magkaroon tayo ng maayos na komunikasyon sa pagitan ng pulis at community natin. At higit sa lahat, magandang relasyon sa bawat isa. Yes po. Dahil po sila po ang katuwang natin when it comes to peace and order po. Dahil ang sabi nga po nga nila, ma'am, di ba? And sir, hindi naman po pang pulis lang po ang kapayapaan. Ito po ay concerted effort po ng mamamayan at ang pulis po. Yun ang sinatawag nating palaging partnership. Yes po, ma'am. Hindi dapat po mawawala ang partnership po. Ano po? Yes. So, paano po naman natin hinihikayat ang komunidad na makiisa at makapagtulungan
sa inyong mga programa? Yun po ma'am, lagi po nating sinasabi sa kanila na peace and order is a shared responsibility. Yes. Na hindi po ito kaya ng pulis lang, ng kapulisan lang. Kailangan po namin ng inyong suporta at pakikiisa sa lahat ng ating programa para po makamit po nating lahat, yung iisa natin lahat na hangarin, yung magkaroon po tayo ng isang tahimik, payapa at maunlad na komunidad. Yes po, ano po. Ang ganda po talaga kapag ka merong pong tawag dito, pagtutulungan po sa pulisya at sa pamayanan po, di po ba? Kasi nga po, sabi nga nila, ang magiging pulis po sa pamayanan natin, yung pong mga force multipliers po natin Tama na po. hindi naman po uniformado din. So, sa true grassroots level po, meron pong makikipag-ugnayan sa atin. Kasi tayo nga po, dahil pulis po tayo, hindi naman po, doon lagi tayo may police visibility, di ba, sir? Importante pa rin nandiyan yung mga reports po coming from the barangays po, kung ano po mga nagaganap na krimen at kung ano po yung pwedeng programang maibigay po ng ating PNP sa kanilang lugar. Ano po? Tama po ma'am, dahil sabi nga po natin, hindi natin nababantayan lahat ng sulok. Yes At po. sila po yung mas nakakakilala doon sa mga kalugar nila. Kaya po Yes. sabi natin lagi sa kanila, yung simple at napakaliit na impormasyon na may bibigay niyo Yes sa po. atin para makatulong is Nap- malaking bagay sa Yes, ating lahat. napakalaking Yes po. bagay sa atin yan. Yung po mga katulad po yun, yung mga impormasyon po na ibibigay sa atin po. Diyan po nagsisimula po yung mga iba't iba nating trabaho. Ano po? Yes, So, ang katanungan ko lang po din sana, sir, regarding po dun sa anti-illegal drugs campaign. Nabanggit ko rin po kasi kanina yung grassroots level, di ba po, ma'am? So, yung drug clearing, nasa barangay po natin. So, ano naman po yung mga programa po natin doon sa anti-illegal drugs at paano natin mapoprotektahan yung ating mga kabataan po? Pagdating po sa ating programa sa anti-illegal drugs sa ating mga kabataan, ma'am, unang-una, meron po tayong tinatawag na Project Ready. Tama po, di ba? Yes. Yeah, po. Project Ready. Ito po yung Resistance Education Against Drugs for the Youth. At ito po ay katayap natin dito yung ating DepEd sa ating mga schools, Yes di ba? po. So patuloy po yung sinasagawa nating mga lectures dito sa ating mga eskwelahan. And then bukod po dyan, para mailayo na rin po yung mga kabataan sa ibang mga krimen at hindi sila ma-secure natin yung kanilang kaligtasan, pinapalakas pa rin po natin yung ating mga police visibility. Lalo na pagdating sa mga schools, ma'am, para nasisiguro natin yung kanilang pagpasok, sa kanilang pag-uwi. Kasi minsan dyan nag-uumpisa yung mga ibang mga Yes, insidente. yes. May mga reported sa atin, mga Bullying po. kabataan, estudyante, nakagawa ng cellphone, merong anti-bullying, merong nag-aaway, nag-riot po, ma'am. No? So, yan po yung sinesecure natin kasama po ng ating mga force multiplier. No? And lastly po, para maiwasan po na yung mga kabataan is talagang pinapaigting po natin yung curfew pagdating po sa mga kabataan. Opo. Dahil mostly ng mga nagiging victim po natin is yung during wee hours ng mga kabataan. Yung patambay-tambay pa dyan, nagiinuman sa labas, nagkikentuhan. Sila po madalas nabibiktima, naagawan ng cellphone, naasangkot sa away. At sa kasamaang palad, meron po isang insidente. Minsan, may bata pa na nare-rape. Ay, totoo po Yeah, yun. totoo yan. Yun, kaya maganda po, ma'am, din yung ginagawa nila. Yung police visibility nila hindi lang pang-araw hanggang gabi po. Kasi talagang umiikot po para po makita po natin ang mga kabataan po natin na nasa loob ng kanilang mga tahanan. Kaya Yes po. ma'am, lagi nating pinapaalalahanan yung mga magulang dyan eh. Dahil sabi nga natin, nasa kanila rin minsan yung magulang. Dahil hindi nila Yes. nababantayan. True. At nasabihan Yes po. yung mga Yung guidance din po talaga. Tama po. Guidance ng Hindi naman lang magulang. yan sa eskwelahan, ma'am, talaga. Dapat katulong din talaga dyan ng mga magulang Yes, po. napakalaking ng mga magulang. Kung kasi pag nasa eskwelahan na daw, kumbaga parang yung mga magulang inaano na sa Ipinagkakatiwala na sa mga teachers. Opo. Wherein hindi po ganon. Tulungan din ang teacher at saka ang mga magulang para malayo nga sa masamang bisyo Opo. at sa kapahamakan ang kanilang mga anak. And yung mga ganyan naman kasi 'di ba, yung sa curfew, may ordinansa naman diyan Tama po, ang ma'am. city. Opo. Kaya kumbaga yung pagpapatupad niyan is kailangan talagang maipatupad ng tama ng ating mga kapulisan, kasama yung ating mga force multipliers Opo. para yun nga maanuhan natin yung
maiwasan. na maging biktima Yeah, po sila. maiwasan na maging biktima sa karahasan itong ating mga kabataan. Yes po, ma'am. Nabanggit din po kanina ni Sir Christy regarding po dun sa Project Ready. Ano po, sir? Opo. Sir, yung sa Project Ready, sir, ito po yung kapalit po ba ng DARE na ano po? Opo, ma'am, parang gano'n po. Yun po, usually po kasi ma'am, nung nandun pa po ako sa kabilang unit, hawak din po namin yung sa Project Ready. Napakainam din po talaga na masubaybayan po yung mga bata. As in, 4 modules po, ano po? Opo. Yun po yung kainaman po doon. Naging aware sila sa murang edad nila naman pagdating sa At saka, ano sir, parang according dun sa age po nila, may kanya-kanyang, may age bracket po, ano po, Opo. para mas maunawaan. So, napakaganda pong marinig po na sa istasyon na po ay pinai-implement na to, ma'am, kasi dati sa NOSUBU lang po na sila ang nagpapagawa. But this time Ang bumababa lang, ma'am, yung may hawak mismo na Yes unit po. na. This Yes. time po katulong na po ang ating mga police stations po. Nagagalak naman ako, sir, at talagang napapatupad natin tong Project Ready at nangangailangan po talaga ang mga kabataan po natin ng awareness regarding po sa illegal drugs. Sir, maiba naman po tayo. Sir, ano naman po yung mga pinapatupad po natin sa station regarding po sa Unified 911 ng ating DILG po? Yun po, ma'am, napakagandang question po, no? Dahil lang Unified 911 po is pangkalahatan na under ng DILG po, Yes ma'am, po. no? So, bago pa po, ma'am, natin ito naumpisahan, no? Ang pinaka-importante po rito is yung maibigay natin yung impormasyon at kaalaman sa ating mga kababayan. Yes po. Kasi hindi po ito magiging matagumpay kung yung ating mga constituents, yung ating mga kababayan, is wala silang impormasyon at hindi nila alam kung ano po ba itong Unified 911. Yes, Yes So, yan po. po yung unang-una po natin ginawa. At, Awareness, sir. no? yes po, ipinaalam po natin ito sa mga bayan. Nagbibigay po tayo ng mga flyers. And during our conduct po ng mga ugnayan, mga lectures, diyan po namin, pinapakita po namin yan yung Unified 911. Yes. Nagbibigay po tayo ng mga flyers sa kanila at sinasabi po natin sa kanila na anuman po mga emergency na meron kayo, ay eto na po yung inyong tatawagan. At sinasabi rin po natin sa kanila at kabilin-bilin na natin sa kanila na maging responsable rin po tayo sa Totoo paggamit po. ng numero na ito. Yes. Dahil hindi po lahat itinatawag natin dito. Hindi Yes. po kung maingay lang kapitbahay mo, i-report mo na I-re-report dito. na agad. Yun po ang mahalagang maipaalam natin sa kanila patungkol po sa Unified 911. So far po, ito po, masasabi ko naman na halos yung mga constituent namin sa Marikina is aware na po dito sa 911. Maganda nga po talaga yung dial 911 po for emergencies. For 1, we have the police force po. Then 2 for the fire and 3 for medical response. Sir, regarding po dito sa ating Unified 911, bukod po sa awareness, sir, ano po yung mga po natin, mga pinapatupad po na programa, ano po yung mga hakbangin natin para mapabilis po ang tugon natin sa mga insidente? Yun, ma'am, syempre po, kahit na alam naman natin na nag-i-start na to at marami na tayo mga actual na tawag at mga success stories na meron dito, patuloy pa rin po yung isinasagawa natin na simulation exercise. Yes po, sir. Syempre, para po ma-maintain natin yung operational readiness at alertness ng ating mga responders on the ground, ng ating mga police, no? At saka dito po itinatala po natin sa ating Tactical Operations Center. Mag-umpisa po na-receive natin yung tawag. Ito po sa actual na po natin, even sa CIMEX, no? Tinatala natin dito kung kailan natin na-dispatch yung tao natin, kung kailan sila nakapag-response. At nakikita talaga natin na talagang masasabi natin na handa na at alerto na yung ating mga kapulisan pagdating po sa pag-responde sa tawag po ng 911. Yes po. Napakaganda po talaga, sir, ng 911, sir. Bagamat gusto pa po namin talakayin ng mas malalim po ang 911 at kung paano nyo po ito pinapatupad, magbabalik po muna ang ating programa makalipas po ang ilang minuto po. Sa makabagong panahon, hindi na maiiwasan ang paggamit ng gadget sa eskwelahan man, lalo na sa trabaho. Dahil hindi mapagkakaila na mas napapabilis nito ang mga gawain. Pero dahil sa pagiging babad sa gadget at pagkakaroon ng mahabang screen time, totoo nga ba na nasisira ang paningin ng isang tao? Tara, let's prove it!
Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon mismo sa ophthalmologist, retina specialist at medical doctor na si Dr. Doms Dator sa isang episode ng Life Balance, wala pang pag-aaral na napapatunayan na nagiging sanhi ng pagka-damage ng paningin ang blue light na nanggagaling sa mga gadgets. So until now, kasama ng Philippine Academy of Ophthalmology at American Academy of Ophthalmology ay hindi namin tinatanggap or ina-accept na yung blue light na galing sa cellphone or gadgets ay kayang makadamage ng ating mga mata dahil wala pang nagpapatunay dyan. Dagdag pa nito, bagamat hindi nagkukos ng eye damage ang blue light exposure, mari naman itong maging sanhi ng mabilis na pagkapagod ng mga mata o yung tinatawag na digital eye strain at dry eye syndrome. Nilinaw naman ni Dr. Dator na kung ikukumpara sa mga matatanda, nagde-develop pa ang mga mata ng mga batang 7 years old pababa, kung kaya mas mainam na maging limited ang paggamit nila ng gadget at huwag masyadong malapit dahil dito maaaring magsimula ang pagkalabo ng kanilang mga mata o pagtaas pa ng grado ng mga ito. Ang payo niya, gawin ang 20-20-20 rule para maiwasan ang pagsakit o pag-dry ng mga mata. Sa bawat 20 minuto, ipahinga ang mga mata mula sa mga activities sa loob ng 20 seconds sa pamamagitan ng pagtingin sa isang direksyon na 20 feet ang layo para makapagpahinga. Nagkalat ang mga peking balita, mga peking produkto, peking seller, mga panlulokong gusto lang kumita ng pera at minsan buhay ang kapalit sa hangarin ng DWIZ na ibigay ang tamang balita, tamang paglilingkod, hatid sa bayan ang bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Abangan sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 Nationwide. Ikalat ang tama, bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito ng tamang balita sa oras na ito. Iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahirap na puro dilata ang kinakain ng mga pamilya at mga bata na apektado ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. Dahil dito, minabuti ng pamahalaan na maglagay ng mobile kitchen upang masiguro ang mas maayos at masustansyang pagkain ng mga biktima habang hindi pa sila nakakabalik sa kani-kanilang mga tahanan. Gayunman, mayroon pa ring mga nakahandang ready-to-eat family food packs at iba pang relief goods upang matiyak na hindi kukulangin ang supply sa pagkain ng bawat pamilyang naapektuhan ng matinding pagyanig. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Terence Mulave, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. DWIZ Police at your service. Police at your service. Magandang araw mga ka-guardians. Narito po muli ang inyong lingkod, Lieutenant Tadim de Guzman Malang, ang Public Information Officer and the spokesperson of PNP HPG. HPG, dapat alam mo.
Mga paalala at tips ng inyong PNP HPG para sa inyong kaligtasan at kapayapaan sa kakalsadahan. Ngayong araw, pag-uusapan naman natin kung paano nga ba makakaiwas sa modus na tinatawag na rent-tangay. Ano nga ba ang rent-tangay scheme? Ito ang modus kung saan may mga nagpapanggap na mga kliyente na magrerenta kuno ng inyong mga sasakyan para daw sa personal or business use. Pero sa halip na ito ay balik, ito ay ibinebenta, isinasangla o tinatago. Marami na ang mga nabiktima at nawalan na ng mga sasakyan dahil sila ay lubos na nagtiwala. Kaya narito ang mga kaalaman na dapat alam mo para makaiwas sa rent-tangay scheme. Una, suriing mabuti ang mga kliyente. Huwag basta-bastang magtitiwala sa mga online inquiries. Humingi ng mga valid IDs, proof of billing, at business permit kung isang kumpanya ang magrerenta ng inyong mga sasakyan. Ikalawa, siguraduhin na merong kontrata. Dapat malinaw ang rental agreement at pirmado ng parehong partido. Ikatlo, mag-install ng tracker devices. Kung maaari, maglagay ng tracking devices or GPS sa unit para matuntun agad kung hindi na makontak ang taong nagrenta ng inyong sasakyan. Pang-apat, huwag papayag sa hindi formal na usapan. Kung cash basis at walang formal na kasulatan, baka scam na yan. Ikalima, makipag-ugnayan sa mga otoridad. Kung may mga hinala o hindi na makontak ang mga taong nagrenta ng inyong sasakyan, agad ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng polis o sa PNP Highway Patrol Group. Mga ka-guardians, tayo ay palaging mag-ingat at maging mapanuri. Tandaan, ang inyong mga sasakyan ay mahalaga. Huwag basta-basta magtitiwala at siguraduhin ang inyong kaligtasan mula sa mga rent-tangay scheme. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, bukas ang aming tanggapan para sa inyong mga reklamo, impormasyon o kung kayo ay naging biktima ng ganitong modus, tumawag sa PNP HPG sa hotline na 0998-598-8171 o makipag-ugnayan sa pinakamalapit na istasyon ng inyong PNP HPG. Ito ang HPG, dapat alam mo, para sa isang ligtas at maayos na biyahe kasama ng inyong PNP Highway Patrol Group. Nagbabalik po ang ating programang Police at Your Service dito sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Sir, mabalikan natin po yung ating usapan kanina. Ano po, nabanggit niyo po kanina kung paano natin isinasagawa ang Unified 911. Nandiyan nga po yung simulation exercises. Tinatala po natin po yung mga ginawa po natin simulation at ano po yung mga natagunan nating mga responde. Sir, maari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po yung mga successful stories po ng ating 911 po? Yes po, Mama. Alam niyo po, Mama, marami na rin po kaming naitala na success stories pagdating po dito sa ating 911, no? At isa po dyan sa talagang nagmamarka sa amin is yung isang grade 12 student na biktima po ng isang robbery hold-up. Kung saan siya po ay papauwi na, naglalakad po, papauwi na po sa kanilang tahanan, nang may biglang isang nakabike na huminto sa kanya at tinutukan po siya ng patalim. At sinabihan po siya na ibigay yung kanyang cellphone. So sa madali pong salita, nakuha po nito yung cellphone. At daglian pong lumayo. Nagkataon po na meron pong isang concerned citizen na nakakita sa pangyayari. At ito po yung sinasabi natin kanina kung gaano po kahalaga na alam ng ating mga kababayan yung 911. Yes. Ito po yung tumawag sa 911. At nung matanggap po ng ating kapulisan yung tawag na ito, agad po itong narespondihan at sabi ko nga po sa inyo dahil
talagang nakahanda na tayo at alerto. In the span of 2 minutes po, nakaresponde po yung ating mga mobile patrollers. Oh, very good. At nahabol po nila kaagad yung ating suspect na nakabike. So, na-recover po natin yung cellphone ng ating victim at na-aresto po natin yung suspect, na ipakulong po natin. At ang isa pa po, ma'am, meron po tayong isang road rage sa daan. Traffic, mainit po ang ulo ng mga driver. Nakita po nila na talagang naggigirian na, nagumuran na. Hanggang sa huminto sa isang gas station, doon na sila nagpang-abot. At nakita po, concerned citizen na naman po. Nakita po niya na parang may bubunutin ng baril. Sinuntok na po yung driver po ng four-wheel vehicle kasi nakamotor po yung isang kaan eh. Yes, po. Naitawag din po sa 911 at less than 3 minutes din po nandun po yung ating kapulisan. Na-aresto po natin yung suspect at talaga po naman na meron po talaga tayong nakuhang firearms dun sa tao. So, malaking bagay na napigilan natin yung pwedeng mangyari na mas malala pa sana ang insidente. Totoo po. At least wala pong iniimbestigahan na may casualty po, di po ba? Tama At least po. yung both buhay po sila at patuloy po, diyan po makikita natin talaga yung kahalagahan ng 911 na ang pag-respondi po ng kapulisan natin dahil po nga katulad ng binanggit nyo kanina, may mga pulis na po tayo sa bawat kanto po ng Marikina Police Station. No po. Sir, ang 911 naman, kailangan pa rin yan talaga ng holistic approach pa rin, di po ba? Sabi nga po kanina, meron pong concerned citizen. Opo. Dahil po sa holistic approach niyan, sir, kumustahin ko lang po kung ano po ang ating relasyon naman po natin sa lokal na pamahalaan po dahil nga po ang 911 natin po, hindi naman po natin yan mabibigay ng 100% kung wala po ang suporta po ng lokal na pamahalaan po. Ang aming pong lokal na pamahalaan at ang aming kapulisan ay may maayos po na relasyon, no? Sila po ay laging nandyan para magbigay po ng tulong sa lahat po ng pangangailangan ng ating kapulisan upang maihatid po natin yung maayos na serbisyo sa ating mga kababayan. So, maganda po yung ating relationship dahil yan naman po ang pinakamahalaga sa lahat yung mayroong maayos na relasyon at ugnayan yung ating kapulisan at lokal na pamahalaan dahil pare-pares naman tayo lahat nangangarin. Yes, Yung pagsisilbi natin sa ating mga kababayan and at the same time, maresolba natin kung ano yung mga pangangailangan at problema ng ating mga kababayan. Yes po. Talaga namang ma'am, talaga ang partnership hindi mawawala sa PNP. Tama, ma'am. Sa Yes. lokal po, sa lokal na pamahalaan, sa ating community po, dapat po talaga working together po dahil nga po ang trabaho nga po natin mas mapapadali kung meron pong tulong mula po sa ating pamahalaan at sa ating pamayanan. Tama Kaya maganda rin po na ang relasyon po sa ating mga lokal na gobyerno po ay nasabi po natin na maganda po ang samahan dahil nga po nandiyan po yung pagbibigay ng suporta not only dun po sa mga kagamitan but din po yung moral po ng ating mga kapulisan po na tutugunan po ng ating lokal na pamahalaan. The simple po. thing lang po na na-appreciate ng ating Yes LGU, po. yung ginagawa na ating kapulisan Yes po. para mapanatili yung peace and order. Is malaking bagay na po sa ating kapulisan po yun. Para maboost po Yes. yung ating High moral na tayo Tama, doon. ma'am. At para maglingkod palalo at Yes magserbisyo palalo ng Yes. higit pa dun sa ine-expect sa atin ng Yes tao. po, yung a little tap on the shoulder po Tama, na ma'am. parang we are appreciated po at hindi naman po puro na lang negatibo ang nakikita. Kung hindi po yung magagandang trabaho po ng ating kapulisan. Napakagandang pakinggan sir na ang ating pamahalaan sa Marikina ay nakasuporta sa ating mga kapulisan. Sir, gusto niyo po bang mag-iwan po ng mensahe sa ating mga kasamahan sa trabaho po bago po tayo magtapos ngayong gabi po? Sa kasamahan po sa trabaho at saka po sa mga kababayan na rin po namin, no? Yes po. Sa mga kasamahan po namin sa trabaho sa ating mga pulis po sa Marikina, wag po tayong mapapagod, no? Lagi po nating ipagpatuloy, ibigay natin lagi yung best natin para makuha po natin yung tiwala at suporta po ng ating mga kababayan. Dahil sa pagsiservisyo po, ang kinukuha po talaga natin dyan yung tiwala. Totoo po. Tiwala Totoo. po ng ating mga Yes. kababayan, no? At manatili lang po tayong magserbisyo ng tapat at laging may malasakit sa ating kapwa. At sa lahat naman po ng aming mga kababayan sa Marikina, umasa po sila na gagawin po lahat ng kapulisan ng Marikina sa pangunguna po ng aming Chief of Police, si Police Colonel Michael Astrera. Gagawin po lahat po namin ang aming mga kaya upang maihatid po sa inyo ang
isang serbisyo na maaasahan, no? At sisiguraduhin po namin na pananatilihin po namin ang katahimikan at kaisan alinsunod po sa ating batas. So maraming salamat sa pagpunta po sa amin dito sa sa aming programa sa DWIC, Police Captain Julius Criste, and sa lahat po ng mga kapulisan ng Marikina Police Station, salamat sa inyong mga serbisyo. Yes po. Sir, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak po. Napakaganda pong marinig na mula sa inyo na ang inyong magandang relasyon sa pamayanan at sa ating pamahalaan, totoong nagbibigay ng serbisyo mabilis, tapat at tunay na nararamdaman ng ating mga kababayan po. Maraming salamat po, ma'am, at sa amin po ang arangalan. Salamat. Maraming salamat pong muli. Sa ating pong mga tagapakinig, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at hanggang sa susunod na Sabado, magkita-kita tayong muli alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong makakasama, Police Captain Cher Vicente at ang aming pong Division Chief na nag-iiwan sa inyong lahat ng isang magandang gabi. At ito po ang programang mula sa kapulisan para sa mamamayan. Ito ang Police at Your Service. Mula sa Himpilang May